خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah, bilang pagpapatuloy natin sa ating chapter 7, kung saan, gaya ng sabi natin nakaraan, ay dadako tayo sa physics, na kung saan kanilang na-discover dito ang atoms. At sasabayan natin, pagkatapos nito ng geography, kung paano nagaganap ang water cycle. Okay. Sa unang panahon, hinggil sa atomo. Sa unang panahon, ang kilalang kuro-kuro sa pamamagitan ng pagbibigay pangalan Theory of Atomism ay pangmalawakan itong tinanggap. Ang kurong-kurong ito ay nagmula sa pagpapahayag ng isang Grego na kung saan ito'y kilalang tao na tinatawag na Democritus, kung saan nabuhay siya sa panahong 23 centuries ago. Si Democritus at ang mga tao pagkatapos niya ay ipinagpalagay na ang pinakamaliit na bagay ay ang atomo. So, ganun din ang Arabs ay naniniwala sila sa ganitong kuro-kuro. Sapagkat ang the words Arabic ng darra is commonly meant na ito ay atom. No? So, ang kanilang mga kuro-kuro noon, ang atoms ang siyang pinakamaliit. Ang atom ang siyang pinakasolid na bagay. Kahit na sabi nila, paluin mo ito ng maso, hindi talaga ito magkakahiwalay. So wala nang pinakamaliit na bagay, alila, maliban sa atomo. Ito ang discovery nila. Ngunit, sa makabagong modernong siyensya, ay na-discovery nila na ang atomo ay pwede palang maghiwalay o ipaghiwalay ang isang atomo. So, ibig sabihin, kung ang pinakamaliit na bagay ay ang atomo, mayroon pa palang higit na maliit sa isang atomo. Yaong hatiin mo siya. At ito ay naganap ang paghahati na ito ngayong 20th century pa lamang. No? Sa pamamagitan ng nuclear fission, ang atomic nucleus ay itinaghihiwalay at ito ay nadidivide into two smaller atoms. In 20th century, na-discover nilang pwedeng paghiwalay ng isang atom. Kaya mayroon pang maliit sa isang atom, ang kalahati ng atom. At ito ay matagal nang nakasulat sa banal na Quran. Mayroon pang maliit sa atomo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa chapter 34, Verse 3, higit sa ating naiintindihang wika at ang mga hindi sumasampalatay nagsabi, ang oras ay hindi sasapit sa amin. Sabi ng Allah kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ipagbadya, tunay nga ako'y nanunumpa sa aking Panginoon. Ito ay katiyakang darating sa inyo. Si Allah ang ganap ng nakakaalam ng nalilingid. Hindi makakaligtas sa kanya ang karunungan maging ang timbang ng isang atomo o bagay na maliit pa rito. O mas malaki pa rito. Ibig sabihin, mayroon pang higit na maliit sa atomo. Gaya ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na walang makakaligtas sa kanyang karunungan maging ang timbang ng isang atomo na inaakala nito ng pinakamaliit, ngunit sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o anumang bagay na maliit pa rito. So, na-discover nila sa pamamagitan ng ayang ito, sa kawalang hanggang karunungan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaalaman, batid niya ang alam ng lahat ng bagay na katago na kalantad. No? Siyang nakakalaham ng lahat ng bagay.
So anumang maliit o malaki pa sa atomong ito, ang bersong kilong ito ay nagpapakita na mayroon pa palang posibleng mas maliit pa sa atomo, na kung saan ngayon nila nadiskubre na ang atomo ay maari palang hatiin at ito ay higit na maliit kaysa sa isang atomo. Sapagkat nahati ang isang atomo, natural magiging maliit ito sa dati niyang kalagayang isang atomo. Hinati mo siya tulad ng isang pagkain o tinapay. Ito halimbawa isang atomo. Natural, ito ang pinakamaliit na alam mo. Ngayon, hahatiin mo, ito ay higit na liliit kaysa sa dating isang tinapay o isang buong tinapay. So, ngayon lang ito nila na-discovery na matagal nang nakasulat sa banal na Quran. Alhamdulillah. Ang Quran ay talagang walang alinlangan na ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang mga scientific research nila ngayon, maging sa physics, maging sa astronomy, ay hakmang-hakma mula sa banal na Quran ang kanilang mga nadidiscovery sa panahon ngayon na ipinapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, at dumako tayo naman sa water cycle, hinggil sa geography. Tingnan natin kung ito ay hakma sa banal na Quran o ito ay salungat mula sa banal na Quran. Hinggil naman sa water cycle, ipaniliwanag noong 1580 ni Bernard Palissy, ang kaula-ulaang tao na nagpaliwanag ng konseptong hinggil sa water cycle. Ipinaliwanag niya kung paano nag-evaporate mula sa karagatan ang tubig at paano ito nakakabuo ng ulap, kung saan ang ulap na ito ay umaalis dito at tumataas hanggang sa ito ay maging malapot at ito ay magdulot ng ulan. Ang tubig na dadapo rito upang bigyan ng tubig ang mga bukal at ang mga lawa at iba pa, at pagkatapos ito ay magbabalik sa karagatan, ito ang tinatawag niyang continuous cycle or water cycle. So medyo may kalabuan ang pagpapaliwanag nila noon kung paano umiikot ang tubig. Paano makabuo, paano mag-evaporate ang tubig, paano ito makakabuo upang umulan, pabalik-balik, paikot-ikot. Paano ito nasa cycle, no? Mayroon kalabuan ang kanilang pagpapaliwanag. So ang modern science ngayon ay ang kanilang mga research hinggil sa geography, sa water cycles, ay hinahangaan ang banal na Quran dahil sa akmang-akmang pagpapaliwanag ng water cycles o kung paano nagkakaroon ng ulan, pabalik sa tubig, paikot, kung paano ito nasa cycle. Paano napapaikot ang pangyayari sa pamamagitan ng tubig. Alhamdulillah. So sa banal na Quran, nabanggit at ipinalawanag ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano nagkakaroon ng ulan, no? Paano ginagawang pagpaikot-ikot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tubig mula sa karagatan, akyat sa taas, muli ibababa, mula sa karagatan, muli akyat, muli ibababa. So, alhamdulillah, ito ay buong ipinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. No? Okay, sa isang aya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa chapter 7, verse 57, at siya ang nagpadala ng hangin bilang nagpapahayag ng mabuting balita na pumapalaot sa harapan ng kanyang habag, hanggang nang itong hangin ay makapagdala ng mabigat na ulap. Aming ipinadpa dito sa isang tigang na lupa upang buhay muli ang manariwa ang mga tanim doon, at aming pinangyari na ang ulan ay mamalisbis dito. No? Okay, at kami ay nagpasibol dito sa kalupaan ng lahat ng huri ng bungang kahoy. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala na ipinaliwanag niya sa banal na Quran, magpapadala ang hangin ng Allah subhanahu wa ta'ala, no?
marami din verse ang kamukha nito. Chapter 7, verse 57, chapter 13, verse 17, chapter 25, verse 48, hanggang 49, chapter 36, verse 34, chapter 50, verse 9 to 11, chapter 56, verse 68 to 70, chapter 67, verse 30, and chapter 86, verse 11. So, ang lahat ng yan ay nagpapakita ng water cycles, ang mga ayang yan. Kasama pa rito, chapter 15, verse 22. No? Okay. So, una, ipadadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hangin. Doon, sa dagat, sa karagatan. Okay? Papadala siya ng hangin. Sanhi nito, ang hangin na ito, ay magbibigay ito ng lakas ng paghihip sa tubig upang makagawa ito ng alon. So, ang alon na ito, kapag umalon ng malakas, dahil sa lakas ng hangin, maalon ng malakas, so, sa pamamagitan dito, ang surface ng tubig na ito, sa itaas nito, no, makakabuo ito ng mga bula. Natural, kapag ang alon lumakas, bumabaliktad ang alon, dito nakakaroon ng bula, ang tubig. So, okay? So, sa pamamagitan nito, ulitin natin, ipadadala ng Allah subhanahu wa ta'ala ang hangin. No? Ipadadala niya ang hangin na kung saan to ay nagtatanim ng tubig upang gumawa ng ulap. So, mababasa niyo sa chapter 15, verse 22, at ipinadala namin ang hangin na nagtatanim. Ibig sabihin ng tubig sa mga ulap. Gagawa ito ng parang ulap. Okay? So, sa pamamagitan ng papadala ng hangin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa itaas, no, sa surface ng tubig, no? Padala niya ang hangin. So dito magsisimula ang maliliit na mga particles na magsisimulang gumalaw in a circular motion. So this movement soon forms wave. Hindi magtatagal ito ay magpo-forms ng malakas na alon, no? At sa ganito ito ay magkakaroon ng mga bubbles o mga form ng mga bula, no? Sa pamamagitan ng alon na ito na sinasama o itinataboy sa pamamagitan ng malakas na hangin. So ito ang first stage, no? In the formation of rain. Ito ang unang stage kung paano magkakaroon ng ulan. So at the moment na ang bubbles pumutok, no? Bumabaliktad yung alon, magkakaroon ng bubbles, pumuputok ito, thousands of tiny particles, maliliit na mga butil with a diameter of just 100 of a millimeter, no? Are thrown up in the air. No, are thrown up in the air. Sila yaong itinatapon pataas sa hangin. Ang particles na ito ay kilala sa katawagang aerosols, kung saan naaaluan ito ng alikabok na daladala rin ng hangin mula sa lupa. Okay. At ito ay dadalhin ito sa taas, sa layer ng atmosphere. Ito ang first stage. Ang second stage, ang maliliit na butil na ito, habang dinadala ito pataas, no, sa matayog na lugar sa pamamagitan ng hangin, no, ito ay nagkokontak, nagsasama sa pamamagitan ng hamog, no, mga hamog o water vapor up, na kung saan hamog na doon din ay umaakyat, ipinagsasama ito. Ang water vapor o ang hamog na ito ay pinalalapot ang around particles, no? Ang paligid na partikulang ito yaong aerosol. No? Okay. Na kung saan mayroon itong kasamang alikabok na dala ng hangin mula sa isang lugar, sa kalupaan, kung saan itong hamog na ito ang siyang nagpapalapot sa particles na ito o sa maliit na butil na ito hanggang sa ito ay maitaas, mabuo ito na parang ulap. No, magkokontakan ang bawat isa na particles na ito na tinatawag itong cumulus kapag ito ay nagiging maliit na ulap na. No? So paano nagiging buo ito? Paano ito nagiging ulap? So sa pamamagitan ng
tinatawag nating aerosol na may kasama itong alikabok na kung saan maakyat ito sa taas, ang hamog nito ang siya sumasama rito sa palibot nito upang palaputin ito, no? So sa ganito, ito ay magsasama, aakyat ng aakyat ang mga bagay na ito, magsasama-sama ang mga ito. No? Hanggang sa ito ay mabigat kaysa sa hangin, hindi makayanan ng hangin, nakaporm na sila ng mga cumulus, hanggang sa ito ay magiging malaking ulap na nagsasanib-sanib, magsama-sama, hanggang sa ito ay nagiging mabigat, hindi makayanan ng hangin ang naiaakyat na tubig na nakukuha sa ating karagatan ng pamamagitan ng hangin. So hanggang hindi niya ito makayanan ng hangin, ang ulap na nagsama-sama na ito na tinatawag itong cumulonimbus, na kapag malaki na cumulonimbus na, nagsama-sama na ang maliliit na cumulus na tinatawag na ulap, na kung saan ang dahilan ay ang pag-akyat ng angin mula sa karagatan, na sinasamaan ito ng alikabok at pinalalapot ito ng hamog, kung saan magdidikit-dikit ang maka ito upang makaform sila ng parang ulap. Kapag hindi na ito makayanan ng hangin upang itaas ito sa taas, ito ang dahilan upang magkaroon na ngayon ng water drops o water droplets, maliliit na patak ng ulan. Dito lang ngayon magkakaroon ng patak ng ulan. Ngunit bago ito ipapatak ng Allah subhanahu wa ta'ala, dadaling niya mula sa ito sa mga kalupaan kung saan ibubuhos niya ito upang ang mga nangangailangan ng tubig, lawa, lambak, sibol, bukal, batis at mga pananim at hayop at tao, dito niya ibibigay ito upang pakinabangan ng mga tao. No? Sa ganito niya isinacycle sa mga tao, pananim at hayop ang tubig na ito hanggang sa ito ay namunin ng lupa at muli bumalik sa kanyang kinalalagyang karagatan. So this is the water cycle. Ito ang water cycle na ipinaliwanag ng banal na Quran. Alam niyo ba mga kapatid ko sa pananampalataya na every year ang amount ng tubig na nag-evaporate o singaw na naglalaho mula sa kalupaan ay mayroon sa bawat isang segundo ay approximately 16 million tons of water evaporates from the earth. No? In every second, 16 million tons of water ang singaw na naglalaho sa kalupaan. So this figure amounts up to 513 trillion tons of water in 1 year. So ganito karami ang naiipong tubig in 1 year. No? This number is equal to the amount of rain that falls on the earth in a year. No? Alhamdulillah. So minsan ang ulap may sukat ito. Ang weight ng cloud kumisan 300,000 tons. Kaya niya pa itong i-remain sa taas. Nakakapagtaka. Amazing. No? So nakapagtataka. So ang ulap, kahit na 300 pounds yan, kayang-kayang ilipad ng hangin sa itaas sapagkat malakas ang hangin diyan. Lalo na pagdating doon sa atmosphere, talagang super lakas ang hangin diyan. So inaakyat niya ito. Okay? Ulitin natin kung paano water cycle sa Islam. Napakaraming aya ang ating binigay. Padadala ang hangin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hangin na ito ang siyang hihihip sa taas ng sartis o sa sartis ng tubig, sa dagat at sa kalawakan. So sa ganito, magkakaroon ng kaunti-unting mga pag-move sa tubig. Magkakaroon ng malakas na move ang tubig. Ang mga tubig ay magkakaroon ng malakas na alon. Magsisilbing magkaroon ng bula. Ang pagputok ng mga bula na ito, ang siyang umaakyat ng mga tiny particles na ito. Kung saan ang pag-akyat na ito, ng mga tiny particles ay sinasabayan naman na kung saan ng alikabok mula sa kalupaan. Kung saan naman ang mga hamog nito ay dumidikit dito upang sa ganon ito ay palaputin hanggang sa ito ay magkontak ang bawat isa at makabuo ng cumulus. So hanggang ang cumulus na ito parang ulap na maliliit hanggang makasabuo ito ng cumulonimbus. Hanggang ito ay itaas ng itaas, 300 tons water, okay, kaya pang itaas, hanggang hindi na makayanan ito, hindi na makayanan ng hangin na iakyat ito. So alhamdulillah. Sa ganito, ihuhulog na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tubig, ngunit dadali niya ito doon sa mga nangangailangan at babagsak ito sa mga nangangailangan dito sa kalupaan hanggang sa ito ay pumasok sa lupa, hanggang ito ay magbalik muli sa kanyang kinalalagyan. Ang tubig na alat na kung saan in-evaporate ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating kalupaan, inakyat niya sa itaas,
babagsak ito ng pinakadalisay na tubig at muli ay magbabalik sa kanyang kalagayan doon sa karagatan at muli ay aalat at muli ay iaakyat at muli magiging dalisay at muli babagsak at muli ibabalik sa kanyang kinalalagyan. Ito ang ipinaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala hinggil sa water cycle sa banal na Quran na kung saan ang research ngayon ng ating mga siyensya ay tugmang-tugma ngayon sa banal na Quran ang kanilang research hinggil sa paano nagkakaroon ng water cycle. No? Tugmang-tugma sa ngayon, sa panahon natin ngayon, in modern science, hinggil sa geography, hinggil sa water cycle. Alhamdulillah, napakatagal na palang nakasulat nito sa banal na Quran na kung saan noon na hindi nila halos kayang maipaliwanag, kaunti-kaunti nakukuha nila ang kabuuan ng water cycle hanggang siguro inshallah mabasa nilang banal na Quran na padali sa kanila ang pagpapaliwanag kung paano nagkaroon ng water cycle. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isa na naman milagro mula sa banal na Quran ang ating natunghayan na kung saan isang modern science discovery na kung saan ngayon lang nila na-discover ito, napakatagal ng panahon ito nakasulat sa banal na Quran. So malinaw sa atin mga kapatid sa pananampalataya kung paano yung sinacycle ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tubig, paitaas, pababa, paitaas, pababa, paitaas, pababa. Alhamdulillah. Sana ito ay naging maliwanag sa atin at nagbibigay sa atin ang ating mga ipinahayag ng malaking inspirasyon sa ating buhay. Malaking kasiyahan, kagalakan, nagbibigay sigla sa ating sarili na ang banal na Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Talagang walang alinlangan na ito ay salita talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala na maari-maaring panghawakan ng bawat linikha nang walang kaali-alinlangan. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Wa kadawna alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah subhanaka lahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.